Sabi po sa balita, mga kaistorya, ay pinasok umano ng Russian attack submarine ang West Philippine Sea. Kaya ang atin pong Navy, mga kaistorya, ay agad po na umaksyon. Pinadala po nila ang atin pong warship doon para humanmanan ang ginagawa ng Russian attack submarine na yan. At nagpadala rin po ng aircraft ang Philippine Navy doon. At maging ang Chinese research vessel po, mga kaistorya, ay nandoon din po malapit umano sa Siargao. Oo, sa Mindanao. Ngayon, kung sasabihin po nitong mga kalaban ng Pilipinas, partikular na ang China at mga pro-China, na yan na nga ba ang sinasabi ko na isasabak tayo ni PBBM sapagkat lang hindi tayo mapapahamak sa ganyang taktika at actually iniligtas ng ating presidente ang atin pong maritime territory dahil ang nakaraang administrasyon ay gusto nga pong isuko sa China ang West Philippine Sea. Kanino kayo papanig? Doon sa gustong i-surrender ang West Philippine Sea sa China o doon sa presidente na ipinagtatanggol ang WPS, mga kaistorya? Sasabihin naman nung iba, aba ay gera na kung gera, laban na kung laban. Teka lang, hinay lang, mga kaistorya. Mahuhulog po tayo sa patibong ng kalaban. Oo, at yan nga ang gagawan ko ng susunod na content. Mapapahamak tayo pag nagpadala po tayo sa intimidation, sa provocation ng China. At ito pong presensya na ito ng Russian attack submarine sa West Philippine Sea, provocation po ito at nagpe-flex sila ng muscle, naninindak sila, intimidation ito. Pag tayo'y nagpasindak at pag tayo'y nagpa-provoke, wala na. Laglag tayo sa patibong ng kalaban. Kaya sabi ko, hinay lang, mga kaistorya, dahil ito ginagamitan po ito ng professional na taktika. Yang mga nangyayaring yan, taktika yan ng China. Ang una, black propaganda na kumakalat po sa social media. Pangalawa, ginagamitan po nila ng character assassination. Kaninong karakter ang sinisira nila? Kay presidente. Ito pa, ginagamitan nila tayo ng reverse psychology. Ito po, mga kaistorya, ay planadong-planado kaya hindi tayo dapat magpabigla. Tanong, nasindak ba? Naguyo ba ang gobyerno natin o ang sandatahang lakas natin sa presensya po ng China at ng Russia? Hindi. Maniwala kayo na ang Russia ay didigmain tayo? Kung Ukraine pa nga lang, hindi na nila kaya, namumulubi na sila, humingi na sila ng tulong sa isang maliit na bansa. Yun po ang North Korea, humingi na sila ng tulong. Ibig sabihin, maliit na bansa, hindi nila kaya. Ano pa kaya, mga kaistorya? Ang Pilipinas na directly involved ang Amerika, ay di po ba, mga kaistorya? Ay papaano naman ang China? Nandyan nga sa West Philippine Sea. O yun na nga nandyan Kung talagang gigirahin nila tayo, ba't di pa nila umpisahan? Nandyan sabi yung warship, hindi ko naman verify kung nandun nga. Basta ang alam ko, mga militia vessels at Coast Guard ng China. Bakit hindi nila umpisahan? Di ba? Yung pananakot ng mga pro-China. Ibig sabihin, hindi talaga yan mag-uumpisa ng labanan. Ang gusto kasi ng China at ng mga pro-China, isuko natin ang West Philippine Sea sa kanila, wag na tayong kumontra. Hindi ganun ang administrasyon. Hindi kagaya ng nakaraan pong administrasyon na ang sabi, ibigay na lang ang West Philippine Sea saan? Sa China. Ay di po ba, mga kaistorya? Basahin po natin ito. Ito po yun mga kaistorya Ayan palakihin ko nga muna. Para po mabasa din po ninyo. Ang sabi, Russian attack sub spotted in West Philippine Sea. Submarine yan, yung sub, mga kaistorya. Ayan po yan, Anong sabi?
In a rare sighting, a Russian attack submarine surfaced in the West Philippine Sea last week, multiple security sources told the Inquirer. One of the sources confirmed that the underwater vessel was the Russian Navy UFA Akilo 2 class diesel electric submarine. It was first spotted 148 kilometers west of Occidental Mindoro on November 28 and had come from Malaysia, the source added. Tayo lang ba ang pinuntahan nila? Hindi, galing nga daw Malaysia. Ibig sabihin ano? Sige, kumilo sila. Kuyugin sila dyan. Southeast Asian nations lang, unang-una ng papalag. How about the America? How about the NATO, the Canada, at ang Australia? Hindi nga. Eh kung ito nga si Russia, namumulubi na po sila. Alam nyo ba, mga ka-istorya, pabagsak na ang Russia? Ekonomiya nila. Oo, apektado na. At maging yung kanilang mga bilang ng kasundaluhan nila, nako, lagas na lagas mga ka-istorya. Kaya nga humingi na sila ng resback ng tulong sa North Korea Nagpadala ang North Korea ng mga sundalo. Bakit? Kinukulang na ang Russia sa sundalo. Kulang na sila sa puwersa. Tapos ano, sasabak sila sa panibagong labanan? Kagaya din ng China, bagsak ang ekonomiya. Saan sila pupulutin pareho? Di po ba, mga ka-istorya? The Philippine Navy, ito na, ang kagandahan hindi nasisintak mga ka-istorya Ang gobyerno natin ang armed forces natin Ang sabi, the Philippine Navy immediately dispatched, an aircraft and a warship, talagang warship pinadala, to track the UFA's movements according to the sources who spoke on condition of anonymity due to lack of authority to speak to the media. They declined to say why the submarine surfaced. Ano yan? Nang i-intimidate yan. Bakit? Kung sasabihin susugod ang Russia, manggigiyera, ba't di pa nagpaputok? Diba? Yun ang napakasimpleng tanong din. Ba't di pa nagpaputok? Ba't ang China at ang Russia, ba't di pa nila umpisahang magpaputok? Kung talagang gusto nila ng giyera. Hindi, naninindak lang. At itong diesel attack submarine na ito, ng Russia, luma na po iyan. 1970 pa po yan ginawa. 5 dekada na yan. Kung ikukumpara mo sa mga high-tech submarine ng Amerika, lakas ng loob na ipagyabang yung submarine nila na pinaglumaan na ng panahon. Kahit pa in-upgrade nila yan, hello. Diba? At kung bilang lang, diba mga ka-istorya? At kung teknolohiya lang, hindi kayang tapatan ng Russia ang military technology ng Amerika. Naninindak nga lang yan. Isipin ninyo, lumang-luma na yun, tapos ipagyayabang pa. Kalukuhan naman, Basahin natin na. The 4,000 ton, when submerged, kilo-class submarines which can go on patrols for 45 days were designed by the Soviet Unions in the 1970s. 1970s. And underwent upgrades in later years. The UFA in particular was commissioned in 2022 and was the fourth of 6 units of Project 636.3 for the Russian Pacific Fleet. It is 74 meters long, so on and so forth. Dinesign pa nila in 1970. 1970 pa po ang teknolohiya niyan. Kahit pa sabihin mga ka-istorya, kinumission na nila noong 2022 lang, ang teknolohiya niyan, 1970 pa. Samantalang yung teknolohiya ng submarines ng Amerika, milenya mga ka-istorya ang kanila pong ang kanilang teknolohiya. Kaya nga sabi ko hindi ang kayang tapatan ng Russia Ito pa, Chinese MSR ships spotted in PHEEZ of Siargao, Davao Oriental. Sasabihin, ano ginagawa ni Marcos Jr. Hindi. Actually nga, ang laki ng pagkakaiba Sa panahon ni PBBM, binabantayan natin, pinagtatanggol ang West Philippine Sea. Sa panahon ni former President Duterte, anong ginawa niya? After his term, mga ka-istorya, sabi niya, ibigay na ang West Philippine Sea sa China kasi tubig lang yan. And during his term, mga ka-istorya, during his tenure as President of the Philippines, ang sabi niya, mga ka-istorya, ito talagang bukas na aklat ito sa mga balita, pinayagan nila na mag-conduct
ng marine scientific research ang kung hindi tayo nagkakamali, ginawan ko ng content yun, ang China dyan sa West Philippine Sea. Pinayagan din nila na mangisda po ang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Labag sa konstitusyon natin yun, mga ka-istorya. Constitution is the highest law of the land of the Philippines, mga ka-istorya. Anong nakalagay sa konstitusyon natin, mga ka-istorya? Sa National Economy and Patrimony, mga ka-istorya, nakalagay po doon sa article sa section 2, second paragraph kung hindi ako nagkakamali, sovereign rights, eksklusibo dapat para sa mga Pilipino lamang. Kasama sa sovereign rights natin yung pagpapakinabang natin, mga ka-istorya, sa loob ng ating exclusive economic zone. Pinayagan ang mga Chinese. See? At maging sa Philippine rice, yung Benham rice dati, mga ka-istorya, sa Pasipiko, pinayagan din ng Administrasyong Duterte na mag-conduct po ng scientific research, mga ka-istorya, kung hindi ako nagkakamali, ang China. Ginawan ko din. Balita din yun, mga ka-istorya ng mainstream. Ayan ang malaking pagkakaiba. Diba? Kaya nga, Pilipino, yan yung sinasabi ko sa inyo, na ginagamitan itong mga pro-China, ang mga Pilipino ng reverse psychology. Kunyari, mga ka-istorya, yung ginagawa nila, ibinabato sa administrasyon. Pinasasama. Para ang maging masama sa imahe, sa isipan ng mga Pilipino, yung presidente. Pero ang totoo, ang salarin ay sila. Ganun yun. Kaya mag-ingat po kayo, mga ka-istorya. Huwag basta-basta maniniwala. Ito'y minumonitor po ito ng gobyerno natin. Huwag kayong mag-alala. Hanggat wala naman yung ginagawang masama dyan, at kung nandyan lang naman naglalayag, mga ka-istorya, pwede nilang gamitin yung katwiran na freedom of navigation, innocent passage. Kung yun ang ikakatwiran nila, kung yun ang idadahilan nila, hindi sila pwede nating sitahin dahil international law yun. Maliban na lang kung gumawa sila ng labag na mismo sa batas ng Pilipinas. Ganun po yun mga ka-istorya. Ano po? Bakit? Anong ginagawa ng administrasyon, mga ka-istorya, ni PBBM? Ang gusto kasi ng PBBM, mga ka-istorya, sa mapayapang paraan na hindi natin binibityawan ang West Philippines. Gigil na ba kayo? Ako man, gigil na eh. Yung sabi nga ng mga kapwa natin Pilipino, kahit na mga senior citizens, sabi nila, laban akong laban eh. Kaya lang hindi po ganoon. Oo. Unang-una, maraming madadamay na inosente, yung mga walang kaya. Mga buntis, mga may kapansanan, mga kabataan. Porque mga ka-istorya tayo gigil na, ay hindi naman ganun-ganun lang yun kasimple. Unang-una na, bagsak na naman ekonomiya natin yan. Bagsak din si kalaban. Anong mapapala? Wala naman hong panalo sa digmaan, lahat talo. At ang totoong mga ka-istorya, ang kawawa sa mga digmaan, mga sibilyan. Yung mga walang kakayanang lumaban. Kaya nga ang gusto ng presidente, tama siya, sa mapayapang paraan, kagaya ng sinasabi po dito, PH keeps peaceful approach to South China Sea dispute. The Philippines is keeping its peaceful stance in resolving disputes in the West Philippine Sea and the South China Sea. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela said the government continues to deploy the Philippine Coast Guard in the contested waters rather than the forces of the Philippine Navy to avoid militarizing. Wait lang mga ka-istorya, dahil ang gagawin ko ay isasara ko lamang ang pinto ng aking studio dahil may nagpapatugtog na. Wait lamang. Ay hindi naman pwede na marinig ninyo ang tugtog dahil ako po ay makaka-copyright. Sandali lamang po, pagpasensyahan na ninyo ako. Mga ka-istorya. Okay, ito na, ako po ay nakabalik na sa akin pong camera. Ipakita ko na ulit ang sarili ko na kinaiinisan ng mga pro-China. Ay kasalanan nila. Nanonood sila sa akin, ayaw nila sa akin, tapos nanonood sa akin, o di kaing-ingan. Di ba? Mga ka-istorya, basahin natin.
Ang umuugik yung patungan ng mouse ko at saka ng keyboard ko. PSAG Commodore J. Tariela said the government continues to deploy the Philippine Coast Guard in the contested waters rather than forces from the Philippine Navy. Bakit? Bakit? Ito yun eh. The only reason why you see Coast Guard vessels in the West Philippine Sea is because we don't want to militarize the dispute. Ayun. Yung walang may involved na militar, kaya Coast Guard. Kasi ang Coast Guard po natin ay, yan po ay under civilian class, hindi po siya under ng military natin. Sa madaling sabi, mga kaistorya, ipinapakita kasi natin sa mundo na tayo po mga kaistorya ay hindi tayo yung nagpo-provoke. Ipinamumukha natin sa buong mundo na ang walang hiya dito ay ang China, na sila ang gumagawa ng kaguluhan. Ganon yun, mga kaistorya. Mauunawaan ninyo pa kapag ginawan ko na ng content. Gagawan ko ng content at yan ang susunod kong aasikasuhin. Baka mamaya ko rin i-upload, mga kaistorya, mamayang hapon. Abangan po ninyo. Tingnan ninyo. Maganda to. Simula nung dumating ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay nagkaroon na tayo ng mataas na budget sa Philippine Coast Guard. Bibili pa nga ng 40 na Coast Guard vessel. Oo, bibili pa tayo ng 5 from Japan na kasing laki po ng BRP Teresa Magbanwa. Tingnan ninyo kung gaano kaganda ang ginagawa ni PBBM ngayon. This is the reason why we were able to expand to as 30,000 strong right now. Lumawak, dumami ang Coast Guard personnel, mga kaistorya. Dahil binigyan ng malaking budget Ay diba, yan ang first line of defense natin ang Coast Guard Eto pa kung bakit sinabi ko kanina, nakukuyugin ang Russia dyan at China kung sakali. Siguro si Xi Jinping, mga kaistorya, kinausap si Putin, samahan mo nga ako doon. Sindakin natin itong Pilipinas. Tingnan natin kung anong magiging reaction. Takutin lang natin. Ay bakit? Ibang isipan ng mga Pilipino. Subok ang tapang ng mga Pilipino. Hindi rito uso ang usapang sindakan. Ang Pilipino ngay gigil na ang Pilipino pag kumilos hindi maninindak ay talagang laban. Totoo yan, mga kaistorya. Pinagyayabang nila yung mga military assets nila na dun pa nga lang sa Ukraine pinupulbos na Ay diba, mga kaistorya, dagdag na balita na pero sa yung aking nakikarried away ako, mga kaistorya, ng emosyon ko sa mga balita hindi ko dapat perusahin talaga yung lalamunan ko kaya hindi ako nagla-live pa Kakasuhan po ng PNP si VP Sara. Bakit? Para ipakita sa mga Pilipino na hindi takot ang PNP kay VP Sara. Inaatake nga naman ni VP Sara ang PNP eto pa, DOJ, VP Sara, pwedeng arestuhin kung patuloy iisnabin ang NBI subpena nung Biyernes hindi dumating. Sabi ng isang mambabatas, ipinapakita lamang ni VP Sara na parang kumbagay mas mataas pa siya sa batas. Anong klase iyon? Mamaya ipakita ko sa inyo. Posible umanong arestuhin si Vice President Sara Duterte kung patuloy na babaliwalain ang subpina ng National Bureau of Investigation sa panayam ng daily program na On Point ni Pinky Webb sa Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Justice Undersecretary Jesse Andres na nakasaad sa Revised Penal Code na maaaring arestuhin si Duterte kung hindi siya sisipot sa summon ng NBI in the nature of obstruction of justice. Take note, wala pong immunity ang Vice Presidente. Sa ngayon ay hindi raw ito nakikita ng DOJ dahil tingin nila ay makikipag-cooperate ang Vice Presidente. Ang problema, hindi nakipag-cooperate. Hindi nga po sumipot sa NBI. Posible umanong arestuhin si Vice President Sara Duterte kung patuloy na babaliwalain ang subpena ng National Bureau of Investigation sa panayam ng inulit ko lang, pasensya na.
As far as I know, the NBI would be giving her a possible next setting, so on and so forth. Ito yan, no? Yung sabi. Sara Duterte's no-show at NBI reveals her above the law mindset. Yung mindset umano ni VP Sara. Nako, walang sino mang mas mataas kaysa sa batas, kahit pa vice-presidente, mga kaistorya. Wag ganun, ano yun, feeling ba nila na sila ang batas? Naluluhod sa kanila ang Pilipinas. Yun yung sabi ni ni Laila de Lima, ganun Ganun yung pahiwatig House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Paulo Ortega V made a statement on Friday. Duterte, hindi nga umattend mga kaistorya by refusing to comply with the subpoena. She is sending a message. The law doesn't apply to me. That is not leadership. That is arrogance, sabi po ni Kong Ortega, mga kaistorya. Aba, ay hindi ako kayang pasunurin ng batas. Wa-epek sa akin yan. Parang ganun yan. Hindi yan tinatawag, hindi ganyan ang tinatawag na leadership. Yan ay isang arrogance. Arrogante. Yun sabi, pinapaliwanag ko lang naman. Mga kaistorya, diba? Ang sabi ni PBBM, huwag na pag-aksayahan ang panahon kumbaga si VP Sara. Kasi hindi naman daw po importante si VP Sara. Kaya pala sinaway niya ang Kamara sa pag-file ng impeachment complaint versus VP Duterte. Ang sabi kasi ni PBBM, hindi siya importante. Yung move na binabanggit ay yung impeachment would just bog down Congress and won't benefit a single Filipino. Yan yung pinaliwanag ko sa inyo. Umaangat na ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung mag-i-impeachment, pakikinabangan ba natin? Babagsak na naman tayo. Masisira yung momentum natin papunta sa pag-angat. Nagigets nyo, diba, mga kaistorya? Yan yung sabi ni PBBM mo. Sinaway niya yung impeachment, ang sabi ng isang kaistorya natin. Tanong, nung sinaway ni PBBM ang impeachment, titigilan na ba ng mga Duterte ang presidente natin? Yun nga ang katanungan kung titigilan si PBBM. Diba, mga kaistorya? Kayo, ano sa palagay ninyo, mga kaistorya? Ano sa palagay ninyo? Pabor ba kayo sa ginawa ni PBBM? Actually, ito gusto ko munang puntuhan bago ko ito basahin. Yun naman ang gusto ni PBBM. Ipa-impeach si VP Sara. Sino kaya ang may gusto ng masama laban kay PBBM? Sa umpisa pa lang. Sabi daw ni VP Sara, posible siyang manalo kung tumakbo siyang sa pagka-presidente. Talaga ba? Kaya ba gustong ipalit si VP Sara kay PBBM? May mga supporters sila na gustong patalsikin si PBBM. Sino ang magbe-benefit? Diba? By the law of succession, sinong papalit kay PBBM? Si VP Sara. Diba, mga kaistorya? Wala namang iba. Samantalang noon, habang inaatake ng kampo ng mga Duterte si PBBM, Secretary of Education pa si VP Sara, ang sabi ni PBBM, buo pa rin ang tiwala niya kay VP Sara. Kahit nakita na doon sa rally sa Davao. Yun ang interview ni Kato Nying kay First Lady Liza Marcos. Pero ang sabi ni PBBM, buo pa rin ang tiwala niya kay VP Sara. And later on, nagkusa na siyang mag-resign. And since that time, kumbaga lumabas ang totoong mukha. Kumbaga nagtanggal ng maskara. Ayun na. Ngayon sasabihin na kagustuhan ito ni PBBM. No, sinaway nga ni PBBM Nagalit nga po, mga kaistorya,
ang isang mambabatas, si Representative Franz Castro, hindi nga magaganda yung sinabi niya kay PBBM. Na si PBBM sinaway ang Kongreso sa impeachment. Kasi ito sina Franz Castro, kung hindi ako nagkakamali, sila yung promotor ng impeachment. Gusto nila talaga ipa-impeach si BP Sara. Anong sabi ni Franz Castro? Magagaspang talaga yung sinabi niya kay PBBM. Kumbaga, wala siyang karapatang makialam si PBBM. Oo. Maraming sinabing hindi maganda. Kung ganyan ba na may kinalaman si PBBM dyan, aatakihin ba ni Franz Castro si PBBM? Di ba mga kaistorya? Sige nga. Okay, basahin ko. Sa panayam ng media ngayong Biyernes, Nobyembre 29, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ang pumigil sa isang grupo na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Nang hapon, aminado rin ang Pangulo kung paano kumalat sa media ang naturang confidential communication tungkol so on and so forth. It will tie down the house, so on and so forth. Una nang sinabi ni Teachers Representative Castro na maghain sila. Yun nga. Hindi ko na lang ipakita sa inyo. Pero siguro ginawa na ng content ng ibang vlogger. At saka binalita na rin ng mainstream media na hindi talaga maganda ang sinabi ni Franz Castro tungkol kay PBBM. See? May ebidensya na sa anomalya. Anong anomalya yan? Sabi ni Teleradio Community, post po nila ito sa YouTube. May ebidensya versus anomalya, iginiit ni Representative Francisco Paulo Ortega na may sapat ng ebidensya ang Kamara laban sa umano'y maanomalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayun, naku po naman, naka-Facebook na pala ako. Yan po ang mga balita at impormasyon na may ibabahagi ko sa inyo. Pasensya na kasi naninibago ako. Kasi ilang araw din ako nagpahinga, diba? So may sablay-sablay tayong konti ngayon. Kasi mga kaistorya, ewan ko ba, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko po sa lalamunan ko. Sa pagbablog ko rin ito na puwepersa. So kailangan may lang ako sa pagsasalita. Ang problema, nadadala ako ng emosyon. Oo. Talagang ang pagbablog ko po, mga kaistorya, ang pagiging pro-government ko po, mga kaistorya, ay may kasamang puso at damdamin po ito. Hindi lang ito dahil gusto ko, hindi lang ito dahil malaki ang kinikita sa pagbablog. Hindi po. Hindi. Nagkukurnihan nga ang mga kaibigan kong vlogger sa akin. Nung ako'y kasama pa sa mga grupo, di ba'y kumalas ako kasi gusto ko nga maging independent para hindi mabigyan, hindi magkaroon ng hindi magandang kulay ang pagiging pro-government vlogger ko. Kaya ako naging independent uli. Anyway, independent talaga ako nag-umpisa. No? Sabi ko doon sa GC noon, ay mahal ko talaga ang bansa ko. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Gusto ko talaga totoong pagbabago, totoong pag-unlad. Kaya pag ako nagbablog talaga, nadadala ako ng damdamin ko. Kaya lang, ayun na po, pero naman yung lalamunan ko. Pasensya na kayo sa mga kaunting sablay ngayon. Wala nang perfectong tao po, mga kaistorya. So yan po ang mga balita at impormasyon na may hahatid sa inyo ng inyong kaistorya. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat sa inyong lahat. Higit sa lahat ay maraming salamat sa ating pong pagnoon. Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo na walang sawang sumusuporta kay kaistorya ninyo. Lagi kayong nakaabang, laging nanonood, nagsishare at naglalike ng mga contents ng inyong lingkod. Mabuhay po kayong lahat. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.